Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa umaga po ito ay muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita po ng ating Panginoon na matatagpuan po sa aklat ng Psalms chapter 1 verses 1 up to 6. Nais ko pong basahin sa Tagalog version. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw-araw. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anuman kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita na atin pong nabasa. Maaari na po kayong umupo. Mula po sa umagang ito ay atin na pong pag-usapan yung topic na the blessed man. In the Old Testament, yung tinatawag na blessed man ay ito yung taong natatakot sa Panginoon. Ito yung taong may matuwid na pamumuhay sa harapan ng tao at sa harapan ng Panginoon. Ito yung taong perpekto at ito yung taong matuwid. Ito po yung tinutukoy na blessed man sa Old Testament. Sa panahon po natin ngayon, kapag sinabing blessed man, mapalad na tao, ang daming pumapasok sa ating mga isipan. Kapag sinabing mapalad, ang unang pumapasok sa ating isipan ay kapag nagkaroon ng magandang bahay, kapag nagkaroon ng magandang buhay, kapag nagkaroon ng mga magagandang gamit, kapag nagkaroon ng mga magagandang damit, sinasabi ng tao na mapalad, napakapalad yung taong yan. Pero iba po yung pamantayan ng salita ng Panginoon, yung tinatawag na mapalad. Kaya sa umaga pong ito ay atin pong pagbulay-bulayan kung ano nga ba yung taong mapalad. At sa Old Testament, sinabi ko kanina na ang mapalad sa panahon nila ay ito yung taong matuwid, ito yung taong nabubuhay na may pagkatakot sa Panginoon, ito yung taong perpekto, at ito yung tao na kung saan ay meron siyang pagkatakot sa Panginoon. At sa panahon naman ng New Testament, sa panahon ng biyaya ng ating Panginoon, the blessed man na tinutukoy po dito ay also applied to the believers in Christ. Yung tinatawag pong mapalad sa panahon ng New Testament ay ito po yung tinatawag na mga mananampalataya kay Kristo. Ito yung mga taong tinawag ng Diyos. At ito yung mga taong lumalakad hindi ayon sa kanilang laman, kundi lumalakad sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. Ang taong mapalad sa panahon po natin ngayon, na nandito tayo sa panahon ng New Testament, ito yung mga taong puspos sila ng banal na Espiritu. Ito yung mga taong nagpupuri sa Panginoon. Ito yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Ito yung mga taong meron ding pagkatakot sa Panginoon. Ang sinasabi po ng banal na kasulatan na napakapalad ang isang tao na nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon. So if you are a Christian today,
kung ikaw ay isang mananampalataya ngayon, kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, kung ikaw ay nagpupuri, kung ikaw ay sumasamba sa Panginoon, kapatid, isa ka sa mga sinasabi ng salita ng Panginoon na mapalad. Sabihin mo nga sa katabi mo, mapalad ka, kapatid. Pakiulit po natin, lakasan po natin, mapalad ka, kapatid. Mapalad ka, kapatid. Now, tingnan po natin the behavior of a blessed man. Yung mga pag-uugali ng tinatawag na mapalad na tao. Sa verse 1 ng ating pong teksto, sinabi po dito na mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. So titingnan po natin ngayon yung unang behavior ng isang mapalad na tao. The stepping of a blessed man. Yung mga hakbang ng tinatawag na mapalad. Sinasabi po dito, ang mapalad or the step of a blessed man don't listen to the counsel of the ungodly. Sa verse 23 ng Psalm chapter 37, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delighted in his way. Ang taong mapalad na sinasabi ng salita ng Panginoon sa Psalm chapter 1, verse 1, ay ito yung taong hindi nakikinig sa mga advice ng mga masasamang tao. Ano pong sinasabi nang binasa natin, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama. Kapag ikaw ay isang mananampalataya, kapag ikaw ay isang tagasunod ni Kristo, kapag ikaw ay sumasamba sa Panginoon, kapag ikaw ay nagpupuri sa Panginoon, dapat hindi ka nakikinig sa mga payo ng mga taong masasama. Dahil ang mga ipapayo nila sa iyo ay makakaapekto sa pamumuhay mo bilang isang mananampalataya. Dahil kadalasan na naipapayo nila dahil sila po ay masama, papayuhan kanila ng labag doon sa pamantayan ng ating pong Panginoon. Kaya kapag ikaw na tinatawag na isang mananampalataya, tinatawag na isang mapalad na tao at nakikinig ka sa mga payo ng mga masasamang tao, kapatid, marahil madadala ka sa kanila or marahil magkakaroon ka ng question sa Panginoon. Ano pong sinasabi ng Biblia? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masasama. Ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Yung atin pong mga hakbang ay itinatag na yan ng atin pong Panginoon. At ang taong mapalad ay hindi nasisiyahan sa mga bagay na masasama. Ang sabi po ng Psalm chapter 37 verses 23 to 24, mapalad or ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon at siya'y nasasayahan sa kanyang lakad. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Ibig sabihin po, kapag ikaw ay isang taong mapalad, ikaw ay isang mananampalataya, followers ni Christ, sumasamba sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, sinasabi ng banal na salita ng Diyos, bagaman siya'y mabuwal, meron tayong kahinaan, na minsan natutumba tayo, meron tayong mga nagagawang pagkakamali, nagagawang pagkakasala sa Panginoon, na bagamat tayo po ay nabubuwal, pero ang sinabi ng Panginoon, hindi siya lubos na mapapahiga. Na kahit ikaw
ay magagawa ng pagkukulang sa Panginoon, magagawa ng pagkakasala sa Panginoon, ang sinasabi ng salita ng Panginoon, ikaw ay hindi tuluyang babagsak. Ikaw ay hindi tuluyang muling mamumuhay doon sa kasalanang tayo po ay iniahon ng ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, bilang isang taong mapalad na tinutukoy ng salita ng Panginoon, meron at meron din po tayong nagagawang pagkakamali. Meron at meron din tayong nagagawang mga pagkukulang. Meron at meron pa rin po tayong mga nagagawang kasalanan sa harapan ng Panginoon. Pero ang kagandahan nun, ang sinasabi ng Biblia, hindi ka tuluyan mapapahiga. Ang ibig sabihin po nun, hindi ka tuluyang malulugmok doon sa pagkakamaling nagawa mo, doon sa pagkakasalang nagawa mo sa harapan ng Panginoon. Dahil lang sabi po ng salita ng Panginoon, inaalalayan ka ng kamay ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa po na makikita po natin na hakbang ng taong mapalad. Don't learn to confirm of the unholy, or hindi natututong umayon sa masama. Ang taong mapalad ay ito yung taong hindi umaayon or hindi siya natututo na umayon sa masama. Ano pong sabi ng Romans chapter 12 verse 2? At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Bilang isang mapalad, bilang isang mananampalataya, dapat huwag tayong matutong umayon sa masama. Sinabihan tayo ng salita ng ating Panginoon na huwag tayo magsiayon sa sanlibutan ito. Nabubuhay tayo dito sa sanlibutan ito at makikita natin yung mga practices, yung pamumuhay na ginagawa ng sanlibutan ito. At bilang isang mapalad, bilang isang mananampalataya, ang sinasabi ng Biblia ay huwag tayong magsiayon, kundi mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago. Ipakita natin yung pagbabago na tinanggap natin sa Panginoon. Ipakita natin yung pagbabago natin ngayon. Ipakita natin yung pagbabago natin sa harapan ng ating pong Panginoon. Alam niyo ho, itong mundong ito, meron silang tinatawag na LGBTQ. Hindi naman natin sila hinuhusgahan. Tinatanggap natin sila sa kanilang pagiging miyembro ng LGBTQ. Pero may mga practices sila na hindi dapat natin sang-ayunan, na hindi natin dapat ayunan. Yung pagiging LGBTQ nila, yes, accepted natin sila. Accepted sa lipunan. Pero alam naman natin that there are some practices na against sa salita ng ating Panginoon. And if we are a blessed man na sinasabi ng salita ng Panginoon, huwag tayong umayon sa mga bagay na yon. Amen? Amen. Ang taong mapalad ay hindi natututong umaayon sa masama. Kaya kung alam na nating masama ang ginagawa ng isang tao, huwag po nating sang-ayunan, huwag po nating ayunan. Ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon? Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Ipakita natin yung pamumuhay natin na mayroon pong pagbabago sa harapan ng Panginoon at maging sa harapan ng tao.
Pangatlo pong step ng blessed man, hindi nananalig sa mga nanggugulo or hindi sumasama sa mga nanggugulo. Ano pong sinasabi ng salita ng ating Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 14? At aming ipinamamanhik sa inyo, mga kapatid, na inyong palalahanan ang mga manggugulo, palakasin ang mga mahihinang loob, alalayan ang mga mahihina, at maging mapagpanihod kayo sa lahat. Yung hindi ka sumasama, hindi ka sumasang-ayon sa ginagawa ng panggugulo. Halimbawa, may mga kaibigan ka, may mga kasamaan ka na mahilig manggulo o mahilig gumawa ng trouble. Ang sabi ng Biblia, huwag kang iwasan mo ang sumama sa kanila. Kasi kahit hindi ka nanggulo, kapag sila po ay nanggulo, kahit hindi ka nanggulo, pati ikaw madadamay ang iyong pangalan. Pangalawa na makikita po natin dito, the standing of a blessed man. Ano ba yung tinatayuan ng taong mapalad? Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon sa ating pong teksto, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupuman sa upuan ng mga manglilibak. Titingnan po natin ngayon dito yung tinatayuan ng isang mapalad na tao. Number 1, they stand in the ways of God. Tumatayo siya sa pamamaraan ng atin pong Panginoon. Wala siyang ibang sinusunod, kundi yung daan na inilagay ng Panginoon. Napakaliwanag po yung binasa po natin dito that the steps of a good man are ordered by the Lord. Yung ating mga hakbangin ay itinatag na ng ating Panginoon. So bilang isang taong mapalad, bilang isang taong mananampalataya sa ating Panginoon, bilang isang taong sumasamba, nagpupuri sa ating Panginoon, kinakailangang matuto tayong tumayo sa mga daan ng ating pong Panginoon. Kinakailangan yung ating susundin ay hindi yung ating sariling kagustuhan, kundi yung kagustuhan ng ating pong Panginoon. May mga pagkakataon ng buhay po natin ay may gusto tayong gawin, subalit ito po ay hindi kalooban ng Panginoon. Mas gugustuhin po nating sundin yung kalooban ng Panginoon, and as a blessed man, yun po yung dapat po nating gawin. Huwag po tayong manangan sa sarili nating mga pamamaraan. Huwag po tayong manangan sa sarili nating katalinuhan. Huwag po tayong manangan sa sarili nating kagalingan, kundi manangan po tayo sa mga daan ng ating Panginoon. Manahan po tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon, doon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil kapag ang kalooban ng Diyos ang atin pong gagawin, kapag ang kalooban ng Panginoon ang atin pong susundin, kapatid, hindi ka magsisisi sapagkat sa dulo ng kalooban ng Panginoon, ikaw ay mag-i-enjoy ng kapayapaan, mag-i-enjoy ng kaginhawaan. Lahat ng klase ng pag-i-enjoy sapagkat kapiling mo ang Panginoon o sinunod mo yung kalooban ng ating pong Panginoong Diyos. Pangalawa po, na tinatayuan ng isang blessed man, they stay in the Word of God. Sila'y nananatili sa gawain ng Panginoon. Ang taong mapalad, siya po ay nananatili sa gawain ng Panginoon. Hindi lamang nananatili sa gawain ng Panginoon, kundi siya po ay nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon.
Napakarami pong gawain ng Panginoon na pinagkatiwala niya sa atin. Bilang isang mananampalataya, may mga gawain ang Panginoon na pinagkatiwala niya sa bawat isa po sa atin. Kinakailangang manatili ka doon kung ano man yung ipinapagawa sa iyo ng Panginoon, kung ano man yung sinasabi ng Diyos na gawin mo para sa Kanyang gawain, gawin mo po yun at hindi lamang basta-basta gawin, kundi gawin mo ito ng may kagalakan, gawin mo ito ng may pagsunod, buong pusong pagsunod sa ating Panginoon na hindi mo ginagawa dahil lamang sa tao, hindi mo ito ginagawa dahil lamang gusto mo mapansin, hindi mo ito ginagawa dahil gusto mo lamang ma-bless ang pastor, kundi ginagawa mo ang lahat ng gawain ng Panginoon na ay sinasabi niyang gawin mo para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. We stand in the Word of God. Manatili tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Pangatlo, na kinatatayuan ng blessed man, they share the Word of God. Ibinabahagi o nagbabahagi sila ng salita ng ating pong Panginoon. Kailangan matuto tayong magbahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Even, meron sa panahon po natin ngayon, tayo po ay tinatawag na digital age. Gamitin po natin ang iba't ibang social media platforms para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. Sa ating mga Facebook accounts, huwag kang mahiya na mag-post man lamang ng mga gawain ng Panginoon, mag-post lamang ng mga salita ng ating Panginoon, mag-post man lamang ng kabutihan ng Diyos. Pero nakakalungkot ngayon, karamihan sa mga social media platforms, sometimes hindi po nagagamit para magbahagi o hindi po nagagamit sa tamang paraan na mag-glorify ang Diyos, kundi mas nagagamit yung mga patama, mas nagagamit sa kung ano-ano pa man yan. Kaya ang daming nag-aaway-away sa social media dahil sa mga post. Pero ang sabi ng salita ng Panginoon, as a blessed man, we must share the Word of God. At even in social media, pwede kang magbahagi ng salita ng Panginoon. Pwede kang mag-share ng salita ng Diyos. Pwede mong sabihin, God bless you. Pwede mong sabihin, mahal ka ng Panginoon, kapatid. Mahal ka ng Panginoon, kabsat. Mahal ka ng Panginoon, sister. Mahal ka ng Panginoon, ate. Mahal ka ng Panginoon, kuya. Mahal ka ng Diyos. Yung mga bagay na yon, nag-glorify natin ang Panginoon. And as a blessed man, huwag tayong mahiya na gawin ang mga yon. Magbahagi ka ng kabutihan ng Panginoon. Mag-share ka ng katapatan ng ating pong Panginoon. Kinakailangan sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, huwag tayong mahiya na mag-share ng salita ng Panginoon. Ilang taon na ho tayong mananampalataya. Ilan na din ho yung nabahaginan natin ng salita ng Panginoon. Ilan na rin ho yung nasabihan nating mahal sila ng ating pong Panginoon. Ilan na ho ba yung napagsabihan natin na mahal sila ng Diyos? Huwag po tayong mahiya na magbahagi ng salita po ng ating pong Panginoon. Yung kumare mo, kumpare mo, kaibigan mo, ilang beses mo na ba siyang nasabihan ng mahal siya ng Panginoon? O hindi pa po natin nagawa kasi nahihiya tayo. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon sa aklat ng Ezekiel? Kapag hindi mo binalaan ang isang tao at siya'y napahamak, ang sabi ng Biblia, hahanapin ko sa iyong mga kamay ang kanyang mga dugo. Pero kapag nabahaginan mo, nabalaan mo ang isang tao, pero hindi pa rin siya nagbago, at siya napahamak pagdating ng araw, ang sabi ng salita ng Panginoon, wala ka ng pananagutan sa Diyos. So dapat po lahat tayo
ay matutong magbahagi ng salita po ng ating pong Panginoon. Number 3, the sitting of a blessed man. Ano ba yung sitwasyon o saan ba dapat umupo yung mga taong matuwid? Don't follow the unrighteous man. Ano pong sabi dito sa atin pong binasa sa salita ng ating Panginoon? Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid. Sapagkat nalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay napapahamak. So bilang isang taong matuwid sa harapan ng Panginoon, hindi ka sumusunod sa pamumuhay ng mga taong masama. Yung mga taong unrighteous, ng mga taong ungodly. Yun po yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Ay paliwanag ko na po kanina kung ano yung tinatawag na blessed man. Yung blessed man, ulitin ko in the Old Testament, kapag sinabi nilang blessed man, ito po yung mga taong may pagkatakot sa Diyos. Ito po yung mga taong righteous, matuwid. Ito po yung mga taong perfecto. At sa panahon po natin ngayon, sa pamantayan ng tao, iba po ang tingin nila sa blessed man. Kapag sinabing blessed man, may magarang bahay, maraming pera, magandang mga sasakyan, magandang mga gamit, nanalo ng kung ano-ano. Yun ang alam nating blessed. But the Bible, ang tinatawag na blessed man, ito yung mga believers in Christ. Ito yung mga taong naligtas. Ito yung mga taong sumasamba. Ito yung mga taong nagpupuri sa Panginoon. Ito yung mga taong lumalakad, hindi ayon sa kanilang sariling kalooban, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya tayo po ay believers in Christ, then we are a blessed man. Sabihin mo nga muli sa katabi mo, mapalad ka, kapatid. Tayo po ay blessed. Sana bilang isang blessed man, makitaan tayo ng tunay na pagbabago. Makitaan tayo na tayo po ay totoong nagpupuri, totoong sumasamba, totoong naglilingkod sa atin pong Panginoon. Tayo nga pong lahat ay tumayo. Sa umaga pong ito ay, as a blessed man, nakita po natin dito yung mga behavior kung paano tayo mamuhay bilang blessed man. Unang-una yung hindi ka sumusunod sa mga payo ng taong masama. Hindi ka umaayon sa takbo ng sanlibutan ito. Ibig sabihin, yung mga gawain ng sanlibutan ito, huwag nating sangayunan, kundi lumakad tayo ayon sa kalooban, lumakad tayo ayon sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, maraming salamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin kung ano ang ibig sabihin ng blessed man. At dahil doon, Panginoon, naunawaan po namin kung ano ang ibig sabihin ng blessed man sa pamantayan ng salita ng Panginoon. Isa po pala kami sa mga blessed na tao dito sa ibabaw ng lupa. Ipinakita mo din sa amin, Panginoon, yung mga behavior
na dapat naming ipamuhay. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na lumakad ayon sa iyong kalooban, dakilang Diyos. At patuloy ka kong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin at mamuhay kami ng totoong blessed because we are a blessed man according to your word, O God. Dahil sinabi ito ng salita ng Diyos, ibig sabihin, ikaw din ang nagsabi sa amin, Panginoon, that we are a blessed. Lord, pagpalain mo niyang bawat isa, tulungan mo kami at patuloy na gabayan sa bawat araw ng aming mabuhay. Itong aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.